Hi mga katambay at welcome back sa ating panibagong video. Ngayon nga ay aalamin natin ang mga dahilan kaya madali lang matatalo ni Luffy ang hukbo ng Marines kahit nakasama pa nito sila Kizaru at si Saint Saturn. Pero bago yan, kung mahilig ka sa mga full chapter, theories at spoilers ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at hit ang bell para maging updated sa mga parating na mga video. At mag-like na din para mas marami pang makapanood at makabisita sa ating channel. O paano, simulan na natin. Let's go! Nakita nga natin sa nakaraang chapter na nakapaligid na ang hukbo ng Marines, kasama nito ang mga Vice Admirals na naghahanda na nga sa pag-atake nito sa isla. Andito pa ang Admiral na si Kizaru na sumugod na sa isla para labanan si Sentomaru, at si Saint J. Garcia ay naka-backup lang. Hawak na din ni Luffy at ng mga bida natin ng Egghead Island kasi nga natalo na nga nila itong traidor na si York, at base doon sa nakita natin sa nakaraang chapter ay nag-chill na nga lang sila Luffy, nag-food trip at naghahanda na nga sila para sa pag-alis sa isla dahil nga may plano na sila para makatakas at tutungo nga sila sa Elbap. Alam naman natin na itong Straw Hat Crew ay marami ng pinagdaanan, pero yung kakaharapin nila sa isla ay isa ito sa mahirap takasan kasi nga ay nakapaligid na ang buong Marine sa isla at wala ngang kawala itong sila Luffy. Kaso nga sa nakita natin na mukhang hindi man lang natatakot ang mga bida natin kahit na sila Nami, Usopp ay chill lang din. Kilala natin ang Straw Hat Crew, lalo na si Luffy, hindi yan tatakas unless wala silang laban. Pero sa nakaraang chapter naramdaman ni Luffy na may dumating na malakas sa isla at mukhang si Kizaru nga ang tinutukoy nito. Ngayong sumugod na si Kizaru, ano ang mangyayari? Tatakas ba sila o lalaban? Dahil dyan, ngayon nga ay aalamin natin ang mga dahilan kung bakit madali lang matatalo ni Luffy at ng Straw Hat Pirates sila Kizaru, Saint J. Garcia at yung hukbo ng Marines. Ano nga ba ang mga dahilan kaya madali lang makakapalag sila Luffy sa mga Marines? Katulad nga ng nasabi ko kanina, hindi lang si Luffy ang lalaban, pati nga ang buong Straw Hat Crew. Matik naman yan, tutulong talaga itong mga to. Sa dinami-dami ng nakalaban ng mga bida natin, mas lumakas pa sila, lalo na nitong nagdaan na Wano Arc. Ang ilan nga sa mga ito ay lumevel up na. Katulad na lang ni Zoro, na ang tawag na nga sa kanya ng karamihan ay King of Hell. Natutunan na din ni Zoro na makaband ang napakalakas na espada na Enma. Kasi nga napakahirap at napakadelikadong gamitin itong Enma dahil nga sinisip-sip nito yung lakas ng kung sino ang gagamit sa kanya. Sa Wano Arc nga nakaband na ni Zoro itong Enma. Napalakas na din niya ang lahat ng uri ng haki. Mataas na din ang antas ng Conqueror sa akin niya. Siyempre magpapatalo pa ba itong karibal ni Zoro na si Sanji? Sa Wano Arc nga din na awaken na ni Sanji ang kanyang totoong lakas. Ito nga ay yung exoskeleton na katawan niya, katulad ng sa mga kapatid niya, pero sure naman na pinakamalakas si Sanji sa mga yon. Nagagamit na din ni Sanji yung blue flame niya sa paa niya, na ito nga yung pinangtalo niya kay Queen. Sa pag-awaken ni Sanji sa exoskeleton niya, nakakayanan niya na mas painitin pa yung nalilikha niyang apoy, kaya nagagawa niya yung blue flame. Isama na din natin dito si Jinbei na dating warlord. Nakakadagdag pa kay Luffy ang lakas nitong si Jinbei. Sa Wano Arc, nakita natin na hindi masyadong nahirapan si Jinbei na labanan si Husu dahil nga mas malakas itong gumamit ng armament haki. Matagal nating hindi nakita si Jinbei na mukhang marami din itong pinagsanayan na teknik na pwede niyang ipakita sa magaganap na laban sa Egghead Island. Napag-usapan na natin yung awakening. Sama na din natin dito si Robin na na-awaken na nga din ito. Yung demonyo Plure niya. Nakakatakot, no? Nako, malakas din itong kapangyarihan ni Robin. Kinawawa niya nga sa Wano itong Tobiropo na si Black Maria. Napakalaking tulong ni Robin sa laban pag nilabas na naman niya yung kapangyarihan niya. At may palag na siya sa mga gustong kumidnap sa kanya. At syempre ang ibang natitira sa mga bida natin, lumakas din sila. Si Nami may Zeus, si Usopp mas na-improve yung observation, si Franky andyan yung General Franky niya, si Chopper mas na-upgrade yung kapangyarihan niya. Kaya may palag na itong Straw Hat Crew kung lalaban sila. Kung awakening lang din ang pag-uusapan, syempre yung bida natin na si Luffy ang pinakamatindi. Madami akong nakita na comment sa mga napanood ko at dito sa channel na wala daw laban si Luffy kay Kizaru at sa napakadaming barko at hukbo nitong Marines, kasama pa nga si Saint J. Garcia. Eto, sasabihin ko yung mga pwedeng gawin ni Luffy. Legendary fruit ba naman yung sa kanya? Ang Joy Boy at Sun God Nika sa katawan ni Luffy, napakatindi nun. Ang pinaka kakaiba at pambihira na kapangyarihan. Matatandaan natin na ang imagination ni Luffy ang nagpapagana dito. Ibig sabihin, maraming pwedeng gawing kakaiba, malulupet at nakakagulat si Luffy kung lalabanan niya itong hukbo ng Marines. Pwede niyang gawing napakalaking higante ang sarili niya. Nagawa niya na yan sa Wano nung nilalabanan niya si Kaido. Pwede niyang gawin yan at sirain lahat ng mga barko na nakapaligid sa isla nang walang kahirap-hirap. Kung sasabihin niyo mga katambay na malulubog yung ibang parte ng katawan ni Luffy sa dagat, di yan uubra kay Luffy dahil nga kahit sa ilalim ng dagat, nakakaatake pa si Luffy, di ba? Kaya din gumamit ng ibang element ni Luffy besides sa apoy.
Boy. Kaya niyang gumamit ng kidlat. Nakita din natin yan sa laban niya kay Kaido. Di natin masasabi, baka may iba pang element na alam si Luffy na pwede niyang gamitin. Huwag din natin kalimutan na biyasa din si Luffy sa lahat ng klase ng haki. Natutunan pa niya yung haki ng Wano na Ryu na napakalaking tulong kung bakbakan talaga ang labanan. Mataas din yung kaalaman ni Luffy sa observation at sa armament niya. Pero ang pinakamatindi ni Luffy ay yung conquerors niya. Huwag natin kalimutan yan kasi isa yan sa mga pinakamalakas na kapangyarihan ni Luffy. At yung pinagmamalaking 30,000 na marines nila Kizaru at ni Saint J. Garcia ay naku po, mababa pa yan sa mga napatumba ng conqueror sa akin ni Luffy. Natatandaan nyo ba yung 50,000 na pinatumba ni Luffy sa Fishman Island gamit ang conquerors niya? Dapat nga 100,000 yun kasi tinaran niya lang si Zoro at si Sanji. Sobrang tindi ng lakas ni Luffy nun. Kakaumpisa pa lang ulit ng paglalakbay nila nun. Paano pa kaya ngayon? Sun God Nika, tapos conqueror Saki. Naku po, yari na. Handang-handa na nga ang mga marines kasi nga may mga kasama silang Vice Admirals at Admiral. Tapos sumama din si Saint J. Garcia. Kaya maraming nagsasabi na hindi makakapalag dito sila Luffy. Para sa akin itong mga Vice Admirals ng Marines ay doon pa lang kay Zoro at Sanji mahihirapan na sila. Si Saint J. Garcia ay mukhang mahihirapan kay Luffy. Bakit? Dahil takot silang mga Gorosei dito sa kapangyarihan ni Luffy. Kung matatandaan natin na gusto nilang makuha ito at takot sila na ma-away kay ni Luffy yung Devil Fruit niya. Dahil nga ito yung gamit ni Joy Boy at may kapangyarihan ng isang god na ito nga yung Nika, the Sun God. Sa tingin ko talaga mahihirapan si Saint J. Garcia na pumalag kay Luffy kung siya lang. Malamang na isasama nito itong Admiral na si Kizaru at isa pa to sa mga mahihirapan na kay Luffy ngayon. Bakit nga ba? Kasi last time na nakaharap ni Kizaru si Luffy ay nung sa Sabaody pa. At sa digmaan doon sa Marineford, napakatagal na nun. Hindi pa makapalag sila Luffy at yung buong Straw Hat dito kay Kizaru. Hindi ko sure kung ngayon makakapalag pa ng matindi si Kizaru kay Luffy. Tandaan natin na isang Yonko na si Luffy at kung Yonko versus Admiral ang usapan, nakita na natin to kay Akainu at Whitebeard. Ginugulpi lang ni Whitebeard si Akainu nun. Partida matanda na si Whitebeard. Paano pa kung kaira ni Whitebeard si Akainu? Wala talagang palagyan. Mamatay-matay nga si Akainu sa Marineford nung ginugulpi siya ni Whitebeard. Na mukhang mangyayari nga din dito kay Kizaru pag naglaban sila ni Luffy. Saka posibleng mangyari na labanan ni Luffy yung mga Marines dahil nga panigurado na sasabihin ni Zoro na testingin nila si Kizaru. O baka sila yung maging pain para makapag-ready sila Vegapunk para makaalis at susunod na lang sila. Kailangan kasi nila ng distraction para sa plano nila. Gusto ko din makita na makaganti ang Straw Hat Pirates dito nga kay Kizaru dahil nga binubuli sila nito sa Sabaody. Ngayon ngang malalakas na sila, may palag na talaga sila dito sa Admiral. Sa mga nasabi ko na teorya o pananaw ay mas mabuti pa din na abangan na lang natin ang mga susunod pa na chapter. Na-excite lang tayo dahil palupit na ng palupit ang mga nangyayari. Kayo mga katambay, ano sa palagay nyo? Matatalo kaya ni Luffy ang buong hukbo ng Marines o mahihirapan siya dito dahil sobrang dami? Comment lang kayo sa baba at babasahin ko yan. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over na!